Hindi ko kailangan ng yaman niyo. Kung ang pag-alis sa pamilyang to ang nagbibigay sa akin ng kalayaan na gusto ko, gagawin ko yun. Kahit nakalimutan niyo ako at huwag bigyan ng yaman, wala akong pakialam. Umalingaw-ngaw matinis na boses si Julia sa loob ng kanilang bahay nang sagutin niya ang kanyang ama. Punong-puno na siya. Pagod na rin siya sa pagiging parte ng kanilang pamilya. At talagang paninindigan mo yung tigas ng ulo mo, ha? Sige, lumayas ka. Mas pipiliin mong lalaki mo. Pero ito ang tatandaan mo. Wala ka nang babalikan sa oras na lumabas ka sa pamamahay na to. Hindi ko lalaki si Sam. He's my boyfriend. At sa lahat, siyang mas nakakakilala sa akin. Siya lang ang taong nakakaintindi sa akin. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit mas mahal ko siya kaysa sa inyo na sarili kong pamilya. Talaga lang, ha? Tingnan natin kung saan ka dadalhin ang katigasan ng ulo mong yan. Sinasabi ko sa'yo, lolokohin ka lang ng lalaking kapag nalaman niyang galing ka sa mayamang pamilya. Hindi ganun si Sam. Hindi siya tulad yung mapanghusga at mga manipulator. Sobra niyang bibig mo, Julia. Mga magulang mo pa rin kami. Kaya wag mo kaming pagtataasan ng boses ng papa mo. Nanghihingi ba kayo ng respeto? Paano ko ibibigay sa inyong respeto na yun kung hindi nyo naman kayang ibigay yun sa akin? Napahinga nilang ng malalim si Julia at walang buhay na tinignan ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit sa daming taong ginawa ng Diyos, bakit siya pang napili nitong ilagay sa pamilyang to. Sa pamilya kung saan hindi siyang magdedesisyon para sa kanya. At gagawin niyang bagay na ayaw niya naman talagang gawin. Julia, para sa ikabubuti mo rin naman ang bagay na to. Para sa kinabukasan mo. Ikaw lang nag-iisang anak namin. Kaya ikaw ang nakatakdang maging tagapagmahal ng lahat ng meron kami. At hindi niyo rin ba maintindihan ang side ko? Na ayaw kong maging katulad ninyo. Gusto ko po ng simpleng buhay. Gusto kong maging isang simpleng tao at hindi alipin ng salapi. Ma, hindi ako pinanganak para maging katulad ninyo. Bakit hindi niyo matanggap na ganito na talaga ako? Dahil isa kang Vergara. At kailangan hindi maputo ang legacy natin nang dahil lang sa katigasan ng ulo mo. At kayong nagtulak sa akin para umalis sa pamamahay na to. Itakwil niyo na ako. Pero hindi pa rin ako tutulad sa inyo. Dala ang kanyang maleta. Nilisan ni Julia ang lugar kung saan hindi siya nakaramdam kahit na minsan ng kalayaan. Bata pa lang siya, palaging mga magulang niya na ang gumagawa ng desisyon para sa kanya. Wala siyang karapatang magreklamo o hindi sumang-ayon na lang palaging sinasabi ng mga ito sa kanya para yun sa kanyang ikabubuti. Nakatakda na rin niyang manahin ang lahat ng meron ng kanyang pamilya. Pero pinagpalit niya ang lahat ng yun para sa taong mahal niya. Makailang ulit nag-doorbell si Julia sa bahay ng kanyang nobyo bago ito lumabas. Nagmamadali itong lumapit sa gate nang makita siya. Julia? What are you doing here? Late na, bakit nagpunta ka pa rito? Tsaka, bakit may dala kang maleta? Lumayas ka ba sa inyo? Hindi na nagawang makasagot pa ni Julia dahil inunahan na siya ng kanyang mahikbi. Lumapit siya kay Sam at mahigpit itong niyakap. May nangyari ba, mahal? Hindi ko na kayang tumira sa bahay na yon. Lumayas ako dahil alam ko na darating ang araw na pati ang pagpili sa lalaki at pakakasalan ko ay gagawin nila. Julia. Ayokong mahiwalay sa'yo, Sam. Mahal na mahal kita. At alam mo yun, di ba? Oo naman. Mahal ng mahal din kita. At hindi ako papayag na mangyaring bagay na yun. Ako lang lalaki para sa'yo. At walang kahit na sinong pwedeng magdesisyon para sa buhay mo. Naramdaman ni Julia ang mainit na pagyakap ni Sam sa kanya. Sa ganoong paraan, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib dahil alam niyang nasa mabuti na siyang kalagayan. Hindi niya nakakailanganing mamba dahil kasama niya na si Sam. Dito ka na lang sa amin tumira. At least dito walang magdidikta sa'yo. Hindi ba nakakahiya sa pamilya mo? Hindi pa naman tayo kasal. Di mag-live-in na tayo. At saka, kilala ka naman nila. Sigurado akong matutuwa sila kapag nalaman nilang rito ka natitira sa bahay namin. Dahil sa narinig, nakahinga ng maluwag si Julia.
Wala siyang dalang kahit na ano bukod sa mga gamit niya. Pina-freeze na ng kanyang ama ang lahat ng card na meron siya. Napagtanto niya, nakakailanganin niya ng magtrabaho sa mga susunod na linggo dahil hindi sapat ang hawak niyang pera sa mga oras na yun. Ma, andito si Julia. Magandang hapon po, tita. May lakad kayo? Gagastos ka na naman, Sam. Malapit ang bayaran ng tuition na nasabi. Paalala ko lang. Hindi po, ma. Dito na po titira si Julia sa atin. Lumayo siya sa kanila at wala siyang ibang matutuluyan. Nagulat sina Julia ng masamid ang ginang sa iniinom tong kape nang marinig ang sinabing yun ni Sam. Pagkatapos, ay gulat itong napatingin sa kanila. Napalunok na lang si Julia nang makita ang naging reaksyon ng ina ng kanyang nobyo. Ano ka mo? Bakit dito? Wala na po siyang ibang pupuntahan, ma. Aba, hindi na natin problema ang bagay na yon. Naglayas siya kaya siyang humanap ng matutuluyan niya. Ma, girlfriend ko si Julia. Obligasyon kong patuloy sa bahay natin kapag wala na siyang ibang mapupuntahan. Hoy Sam, hindi pa kayo kasal para magsama sa iisang bubong. Mamaya madisgrasya mo yan. Nag-aaral pa ang mga kapatid mo. Hindi naman po mangyaring bagay na yun eh. Kahit na papaano na may alam namin ni Julia ang limitasyon naming dalawa. Marami pa kaming pangarap. Tama po si Sam, tita. At saka wag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Kapag nakahanap na po ako ng trabaho, aalis na po ako. Tsaka habang dito pa ako, tutulong naman po ako sa inyo kahit na papaano. Hindi po ako magiging pabigat. Abay dapat lang. Makikitira ka sa amin at hindi ka bisita. Kailangan lang na kumilos ka sa loob ng pamamahay ko. Sige na, ma. Magpapahinga na muna kami ni Julia. Sinasabi ko sa'yo, Sam, umayos ka. Padabog na umalis sa kanilang harap ang ginang. Ramdam ni Julia ang galit nito kahit na hindi nito sabihin. Hindi naman kasi lingid sa kanyang kaalaman na ayaw talaga sa kanya ng mama ni Sam. Nasaktan siya sa mga nangyari pero alam niyang kailangan niyang lunukin ang kanyang pride dahil wala na siyang ibang pupuntahan. Ayaw ng mama mo sa akin. No. Hindi ka rin, Julia. Gusto ka niya. Sadyang mainit na talaga ang ulo ni mama dahil may nangyari sa negosyo namin eh. Pero kapag lumamig ng ulo niya, magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon, magpahinga muna tayo, okay? Bukas lang tayo mag-usap. Ngumiti na lang si Julia bilang pagsang-ayon kahit nang bigat-bigat pa rin ang kanyang loob. Wala siyang ibang pinagpilian kung hindi itulog na lang ang bigat ng kanyang dibdib. Umaasa siya na pagising niya, magiging magaan na ulit ang pakiramdam niya. Pero ang akala niyang magiging madaling parte ng kanyang buhay ay magdadala pala sa kanya sa isang bangungot na mahirap takasan. Kumain ka na. Papasok ako sa trabaho kaya maiiwan ka muna rito ha. Huwag ka mag-alala. Nandiyan naman si na mama at sabi. Hindi ba pwedeng sumama ako sa trabaho mo? Baka kasi mabagot lang ako rito eh. Hindi pwede. Lalo na't sa labas ng trabaho namin. Sa isipin pa lang na maiiwan siya sa bahay ni na Sam, kinakabahan agad siya. Dahil kahit na kailan ay hindi sila nagkaroon ng pagkakaroon ng bonding ng pamilya ng kanyang nobyo. Natatakot siya na baka hindi niya makasundo ang mga ito. Sige, mag-iingat ka. Yes, I love you. Nang makaalis na si Sam, ay nagsimula nang mabahala si Julia. Ang balak niyang magkulong sa kwarto ni Sam maghapon ay hindi na natuloy nang tawagin siya ni Mrs. Lopez. Julia? Bakit po tita? Kumain ka na? Sa narinig, ay bahagya siyang nakaramdam ng pag-asa na baka maging magandang paninirahan niya sa bahay ng mga Lopez. Pero yun ang akala niya. Hindi pa po tita. Kabababa lang po kasi namin ni Sam. Ganun ba? Sige, kumain ka na sa kusina. Opo tita. Tapos kapag nakakain ka na, hugasan mo yung mga hugasin sa lababo. Pakilinis na rin yung lamesa at baka lang gamin yun. Po? Narinig mo naman sigurong sinabi ko, di ba? Opo, pero may mga katulong naman po dito sa bahay. Baka po pwedeng sila nilang pong gumawa nun? Napaigtad si Julia nang hampasin ng ginang ang kaharap nitong lamesa bago siya galit na tingnan. Sa'yo ko inuutos, di ba?
Bakit mo ipapasa sa iba? Sinasabi ko lang po. Ang dami mo pang dahilan. Ganyan ba nga gusto ng anak ko sa'yo? Ang pagiging tamad mo? Diyos ko, anong buhay makukuha ni Sam sa'yo? Batugan. Padabog itong umalis sa kanyang harap. Napakurap-kurap naman si Julia dahil namamasa ang kanyang mga mata sa gulat sa nangyari. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa kusina para gawin ang pinapagawa sa kanya ng mama ng boyfriend niya. Alam ni Julia ang hindi madaling makisama pero hindi naman niya inakalang ganun kahirap yon. Ayos ang sa kanyang maghugas ng mga plato kahit niya hindi siya sanay. Pero dumating na sa punto na pati ang paglilinis ng bahay at dumi ng asong alaga ni Sam ay sa kanya pa rin pinapagawa ng mama nito. Parang pagod na pagod ka. Anong ginawa mo? Wala. Bored lang ako. Wala akong magawa kaya buong maghapon na ako dito sa kwarto. Ganon? Gusto mo bang lumabas tayo? Date, ganon. Sakto. Wala akong pasok bukas. Okay lang. That's great. Miss na rin kita. Ang tagal na simula nung huli tayong nakalabas. Nakangiting wika ni Julia kay Sam. Ayaw niyang ipalata na pagod siya sa maghapon na pagpapalit ng mga naglalaking kurtina sa bahay ng kanyang nobyo. Ayaw niyang magkaroon ng alitan ng mag-ina nang dahil lamang sa kanya. Kaya mas pinili niyang ilihim kay Sam ang lahat ng pinaggagawa sa kanya ng ina nito. Oo naman, para rin na makalabas ka. Mukhang bagot na bagot ka rito sa bahay Oo, pero don't worry. Naghahanap na rin ako ng pwede kong pasukan na trabaho para makahanap na rin ako ng apartment. Bakit ka naman maghahanap ng apartment? Dito ka na lang muna. Hindi ka naman namin pinapalis si mama Oo, pero nakakahiya rin. Hindi naman pwedeng dito lang talaga ako, di ba? Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa para patunayan kina Papa na kaya ko nang wala sila sa tabi ko. Hindi pa rin ba kayo nagkakausap ng parents mo? Hindi pa rin. Hindi naman nila ako hinahanap Talagang pinanindigan nila ang mga sinabi ko sa kanila. Mabuti na rin yung ganito para mas maging masali sa akin ng lahat. Aminin man ni Julia o hindi, apektado talaga siya sa nangyari sa kanila ng kanyang mga magulang. Lumaki siya sa buhay ng lahat ng gusto niya ay nakukuha niya nang hindi niya na pinaghihirapan. Kaya malaking pag-a-adjust ang ginagawa niya ngayon. Pero may gusto rin siyang patunayan. Gusto niyang ipakita sa mga ito na kaya niyang mabuhay kahit wala ang suporta at yaman na galing sa mga ito. Ready ka na ba? Marami tayong pupuntahan ngayon. Kailangan rin marami kang energy Ako pa talaga? Dapat ikaw mag-ready dahil marami akong ipapabitbit sa'yo. Wow, magsa-shopping ka? Yes, and you have to carry all of them. Game. Sa laki ng muscles ko na to, kayang-kaya kong dalhin lahat ng yun, no? At saan naman ang punta ninyo? Sakto, nandyan ka na po pala. Lalabas po kami ni Julia. Hindi pwede. Bakit naman po hindi pwede? Magdi-date lang naman kami. Tsaka sasakyan ko naman po ang gagamitin namin. Hindi ka pwedeng umalis dahil may bisita ka. O wala naman po akong bisita ngayon. Nandyan si Maureen. Doon na tuluyang natigilan si Julia. Kilala niya ang tinutukoy na tao ng mama ni Sam. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Maureen, ang ex-girlfriend ni Sam bago niya ito makilala. At ano na namang ginagawa ni Maureen dito? Hindi ko naman pinapunta rito si Maureen. Alam ko, pero gusto ko siyang makabanding kaya pinapunta ko siya rito. Ma, konting respeto naman. Andito si Julia yung girlfriend ko. Bakit? May problema ba siya kay Maureen? Napalunok na lang si Julia nang siya naman ang balingan ng tingin nito. Wala po tita. Ayos lang naman po. Wala naman pong masamang intensyon si Maureen. Tsaka aalis naman po kami ni Sam kaya okay lang po talaga. Yun naman pala. Dito na lang kayo. Sabay-sabay na tayong mag-lunch. Para hindi ka na rin gumastos, Sam. Sayang ang gas kung aalis pa kayo. Dito na lang kayo sa bahay at may bisita tayo. Kailangan siyang i-welcome. Tama ba ako, Julia? Opo, tita. Pilit ng ngiti na lang naisagot ni Julia sa kaharap nilang babae dahil hindi niya na alam ang kanyang sasabihin.
Para siyang tinutorture dahil sa nangyayari ngayon. Lalo na't nasa iisang bubong lang sila ng nakaraan ni Sam. God, Sam! Long time no see! Akala ko hindi na tayo makikitang dalawa ha? Hindi mo naman sinasagot ang mga email ko. I'm too busy para ma-reply ng lahat ng email ko sa inbox. Talagang negosyante ng dating mo ha? I'm so happy for you. Salamat. Naramdaman ni Julie ang paghawak ni Sam sa kanyang kamay. Noon na rin siya napansin ni Maureen na nakangiti rin sa kanya. Oh, she's Julia, right? Nandito rin pala siya. Akala ko tayo-tayo lang magla-lunch ngayon eh. Tulad ng sabi ni Mama. Gustong matawa ni Julia nang mapagtanto niya kung gaano ito ka-close sa mga magulang ni Sam, lalo na sa mama nito. Kung siyang girlfriend ay tita lang ang tawag niya sa mama ng boyfriend niya, tapos yung ex ay parang daughter-in-law ng datingan. Yes. Actually, dito na siya nakatira sa bahay namin. Live-in na kaming dalawa. Oh, that's nice. Wala siyang condo? Di ba nag-live-in rin tayo before? And sa condo ko tayo tumira? Ang saya ng memories na yun, right? I wish we could bring back those memories. Lihim na nagtiim ang panga ni Julia dahil sa pagkapika ng kanyang nararamdaman. Alam niyang aasar lang ito at gusto niyang pumalakpak dahil nagtagumpay ito. Let's eat. Are you hungry, love? Pag-iiba ni Sam sa usapan. Napairap na lang siya bago sumama kay Sam na naupo sa hapag at makakain na ng lunch. Talagang hindi na natuloy ang kanilang date ni Sam dahil hindi na sila hinayaan ng makaalis ang mama nito. Manood na lang tayo ng movie mamayang gabi? Yeah, sure. Sam, ipagsandok mo naman ang pagkain si Maureen. Ma, kaya niya na po yan. Sam, you heard me. Ano ma, ayos lang po ako. No, bisita ka namin iha. Kailangan lang napagsilbihan ka namin. Damihan mong pagkain ha, at pinaluto ko talagang paborito mong pagkain. Oh wow, really ma? Ipinagluto mo talaga ako ng kare-kare? Yes, of course iha. Alam kong gustong gusto mo yan. Natigilan si Julia nang makita niya kung anong nakahain na pagkain sa kanyang harap. Napangisi na lang siya nang makita ang kare-kare sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay nananadya na talaga ang mundo. Allergy sa peanut si Julia, ma? Oh, hindi ko alam. Okay lang po tita, hindi pa naman po ako gutom. Hindi ka ba kumakain simula kaninang umaga? Mag-order na lang ako ng pagkain natin. No, it's okay love. Ayaw na lang talagang kainin ng nasa harap. Naghahanap pa ng iba. Mabuti na lang at hindi maarte sa pagkain si Maureen. Ma, allergy nga po si Julia. Sam, it's okay. Mamaya na lang ko kakain. Hindi na hinintay ni Juliang makasagot si Sam sa kanya at tumayo na siya paalis sa hapag. Narinig niya pa ang pagpigil ng ina nito nang tangkain siyang sundan ni Sam. Naiisip ni Julia na parusa na ito sa kanya dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Julia? Ilang oras ang lumipas nang maramdaman ni Julia ang pagpasok ni Sam sa kwarto nito pero hindi siya kumilos o sumagot man lang. Alam kong gising ka pa. Bumili ako ng pagkain mo. Magkakasakit ka nun kapag hindi ka kumain. Hindi ako nagugutom. Wala ka pang kinakain simula kaninang umaga, love. Baka mapano ka na niyan. Wala akong gana. Julia, kahit konti lang. Naramdaman niya ang paghila ng lalaki sa kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Kaya naman naiinis siyang bumangon para tingnan ito. I bought your favorite foods. Bakit nandito ka? Iniwan mo yung bisita niyo ron. Baka magalit ang mama mo. Nagsiselos ka? Hell no. I'm not asking. I'm stating the fact. Nakaguhit dyan sa mukha mo yung inis sa akin. Napaiwas na lang ng tingin si Julia dahil sa hiya. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga. Love, she's my ex. Wala kang dapat na ikaselos dahil tapos na kaming dalawa. Hindi ko rin alam kung bakit pinapunta siya ni mama rito sa bahay. Pero pagkatapos namin kumain ng lunch, pinaalis ko na siya. Natagal na lang ang pag-akyat ko rito dahil nag-away kami ni mama. Nagagalit siya dahil pinaalis ko si Maureen. Bakit mo naman kasi pinaalis?
Dahil wala akong nakikitang dahilan para pumunta siya rito. Nandito ka at nakakabastos kung andito rin siya. Tsaka wala siyang dapat pang pag-aksaya ng oras dito, no? Napapakagat na lang ng kanyang labi si Julia na natutuwa siyang malamang ganun ang ginawa ng lalaki para sa kanya. Wala kang dapat ikaselos. Selang naman ako eh. Alam na alam mo talaga kung paano ako kuhanin. Nakakainis ka. Siyempre naman eh. Kaya kumain ka na po at baka magkasakit ka pa. Hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano, Julia. Nagulat lang ako kanina. Tapos gutom pa. Kaya ganun eh. Sus, ikaw lang naman ang mahal ko eh. Kaya hindi mo kailangang mangamba na maagaw ako ng iba. Napangiti na lang si Julia. Ramdam niyang pagiging totoo sa kanya ng kanyang boyfriend at natutuwa siya ng dahil doon. Alam niya na hindi siya nito magagawang pagtaksilan. May tiwala siya kay Sam na hindi siya nito sasaktan. Pero mukhang ina na nito ang maging dahilan para magkasira silang dalawa. Julia, pagkatapos mong magdilig dyan ay paliguan mo si Mocho. Darating si Maureen mamaya. Tita, baka po pwedeng sa iba niyo na lang po ipagawa yan. Aalis po kasi ako eh. May interview po ako sa trabaho na pinag-a-applyan ko ngayon. Baka po malate ako. Nagre-reklamo ka ba? Saglit lang naman yon. Hindi naman po sa ganon. Kailangan ko lang po makapunta ron ng maaga. Sabihin mo tinatamad ka lang? Haba, papaalala ko lang sa'yo. Nakatira ka sa pamamahay namin at kumakain ng pagkain sa bulsa mismo nagagaling ang pambili. Sagutin ka rin ng anak namin, kaya wala kang karapatang magreklamo. Tita, hindi naman po sa nagre-reklamo ako. Importante lang po talaga tong gagawin ko at mas kailangan ko pong unahin. Marami naman po kayong kasambahay na pwedeng gumawa ng inuutos ninyo. Tsaka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po nakakalimutan ang pagpapatuloy niyo sa akin dito. Utang ng loob ko po sa inyo yun. Abay dapat lang. Ang kapal naman ng mukha mo kung aasta kasarap ko na parang kung sino. Ay hampas lupa ka lang naman na dumidikit sa anak ko dahil sa pera namin. Nako, kung ako lang ang masusunod, si Maureen ang gusto ko mapangasawa ng anak ko at hindi ikaw. Ay di sige, papuntahin mo rito niyang manugang mong hilaw at sambahin mo. Pagbutihan mo ang pagpapabango sa kanya at baka pati ikaw ay ayawan niya. Padabog na binitaw ni Julia ang hawak niyang hose. Napudpud ng kanyang pasensya sa babae, nakaharap niya ngayon at hindi na magawang kontrolin ang kanyang sarili. Talaga naman, ganyan ba talaga ugali mo? Alam ba ni Sam na may ugali kang ganyan? Nakakahiya. Isusumbong kita kay Sam. Sasamahan ko pa ho kayo. At oo, may gantong ugali ko. Lalo na kapag may sungay ang kaharap ko. Hoy! Teka, saan ka kapupunta ha? Hindi pa tapos tayong mag-usap. Hindi na pinansin ni Julia ang paghe-hysterical ng babae. Pinilit niyang maging mabait dito dahil balang araw ay magiging inlo niya ito. Pero mukhang ngayon pa lang ay hindi na matutupad ang kanyang pangarap. Hindi na siya magtataka kung mamayang pag-uwi niya ay magkaroon ng round 2 ang sagutan nilang dalawa ni Mrs. Lopez. Mabait siya sa mabait, pero kung mapapatid ang mato ang pasensya niya, wala na siyang pakialam kahit na pamilya pa ni Sam ang makalaban niya. Hindi siya pwedeng apihin ng kung sino dahil hindi siya ganun pinalaki ng kanyang mga magulang. Mabuti nilang at nakaabot pa siya sa kanyang interview at naging maganda naman ang resulta noon pero hindi niya nagawang maging masaya nang makauwi siya, lalo nang maabutan niya sa sala sina Sam na mukhang nagkakasiyahan. Oh, Julia's here. Hi, come, join us. Nagluto si Mama ng merienda. Huwag imbitahin ng hindi naman kapamilya, Ma. Napangisi na lang si Julia bago magpatuloy sa paglalakad papunta sa kwarto nila ni Sam. Talagang sinasagad ng mga taong yun ang pasensya niya. How's your day? Huwag mo muna akong kausapin. Wala ako sa mood, Sam. Naging maayos bang interview mo? I want to rest, please. Kailan ka raw magsisimula? Pwede ba, Sam? Wala ako sa mood para makipagkulitan sa'yo ngayon. Kaya umalis ka. Alam kong nangyari kanina. Natigilan si Julia bago niya maramdaman ang pagyakap ni Sam mula sa likod. It's okay. I understand you.
Naiintindihan ko naman kung bakit mo nagawa yon. Sa hindi malamang dahilan, ay napahikbi na lang siya bago mapasubsob sa liig ni Sam. Ayaw niya sa akin. Hindi naman silang mamahalin mo eh. Ako, Julia. Ako ang importante sa bahay na to. Pero ayaw ng pamilya mo sa akin. Paano na lang kapag naging mag-asawa na tayo? Baka araw-araw kaming mag-away ng mama mo. Baka araw-araw niya rin papuntahin dito si Maureen. Kasi sabi niya, mas gusto niya raw si Maureen. Mas gusto niya yung makatuluyan mo kesa sa akin. Bakit mo naman pakikinggan si mama? Ako pa rin ang masusunod sa babaeng pakakasalan ko. Sinabi mo na maging mag-asawa tayo, di ba? So, meaning ba nun, sigurado ka na sa akin? Huwag mo nang ipaulit ng sabi ko na. Narinig mo naman eh. Pero gusto ko pa rin marinig. Parang asarap kasi sa tenga ka lang sinasabi mo eh. Ayoko. Last na, please. Ayoko sabi. Last na talaga, love. Napabuntong hininga lang si Julia bago mapangiti sa harap ng lalaki. Napangiti na rin ito, lalo na nang hawakan niyang magkabila ang pisngi nito. Oo na, Sam. Ikaw ang lalaking pakakasalan ko. Sabi mo yan ha. Wala nang bawian yan. Mabilis na wala ang inis ni Julia nang dahil sa pag-uusap nilang dalawa ni Sam. Hindi rin siya makapaghintay na mangyaring pinag-usapan nilang dalawa. Ang akala niya ay magiging maayos ang lahat, pero simula na siyang mapansin ang madalas sa pagpunta ni Maureen sa bahay ni na Sam. Wala nang issue sa kanyang bagay na yon dahil hindi naman siya naaabala ng babae. Pero ang hindi niya maintindihan kung bakit parang napapansin niya nga nagiging malapit na ulit sila sa isa't isa. Do you still remember yung naghabulan tayo sa ulan? Kasi you're so makulit, kaya I've decided to go home alone. But you chased me. Nag-away tayo nun sa ulanan hanggang sa pumayag na akong ihatid mo ako sa bahay namin. Oo. Sobrang arte mo kasi nun. Sinabi ko na sa'yo may tatapusin lang ako. Pero nagalit ka at umalis na lang bigla. Pag-uwi ni Julia galing trabaho, sa pinto pa lang ay natigilan na siya nang marinig ang halakhakan ni Sam at Maureen. Alam niyang hindi na bago sa kanyang ganung senaryo, pero nabibigla pa rin siya sa tuwing maaabutan niya sina Sam at Maureen. Ay, wala ka pa rin talagang pinagbago, Sam. Ikaw pa rin yung Sam na nakilala ko 3 years ago. Kabisadong-kabisado pa rin kita, ha? Hey, that's foul ha. May pinagbago na ako na hindi mo lang napapansin. Like what? Tulad nito oh. Malaki ng muscles ko at hindi na rin bilbili ng tiyan ko. May pandesal na yan. Huwe, patingin nga ako. Malakas sa binuksan ni Julia ang pinto para maagaw niyang atensyon ng dalawa. At tulad ng inaasahan niya, nagkakasiyahan nga ang mga ito nang silang dalawa lang. Love, nakauwi ka na pala. Bakit hindi ko nawag sa akin para nasundo kita sa trabaho mo? Ha? Ilang beses kitang tinawagan pero hindi mo sinasagot. Ngayon alam ko na kung bakit mukhang busy ka. What? Tinatawagan mo ako? Many times. Nagpatuloy na sa paglalakad si Julia na nagsisimula ng uminit ang kanyang ulo. Kaya pala hindi sinasagot niya sa mga tawag niya dahil pala abala ito kay Maureen. Nako, lagot ka. Narinig niya pang nang aasaran sinasamat ang ex nito bago pa itutuluyang sumunod sa kanya. Kumusta ang work? Kapagod. Gusto mong ipaghanda kita ng makakain? Wag na. Baka nakakabala ko sa inyo. Love, yan ka na naman eh. Sabi ko naman sa'yo wala lang si Maureen. Hindi mo kailangan magselos sa kanya. Bakit? May sinabi ba ako nagsiselos ako? Alam ko ang lugar ko, Sam. Pagod din talaga ako at ayaw ko nang makipagtalo. Kaya please lang, huwag mo na akong sabayan. Love, kung pwede lang umalis ka muna. Mamamahinga muna ako. Baka hinahanap ka na ng ex mo sa baba. Masayang-masaya kayong nag-uusap kanina eh. Julia. Sam? Napatingin silang pareho sa nakabukas sa pinto ng kanilang kwarto nang sumulpot mula roon si Maureen na nakangiti sa kanilang pareho. Napairap na lang si Julia nang makita ang babae. Oh, Maui, bakit andito ka? Hinahanap lang tayo ni Mama. Kakain na raw tayo ng dinner. Oh, really? Wait lang. Susunod na kami ni Julia. Sure. Hihintayin na lang namin kayo sa baba ni Mama. Sure. Thank you, Maui.
Napangisi na lang si Julia sa tinawag ni Sam sa babae. Hindi niya alam, pero pakiramdam niya ay trip talaga siya ng tadhana at pinahihirapan siya ng ganito. Kakain na. Ayoko. Wala akong gana. Matutulog na lang ako. Julia, hindi ka na naman kakain? Kumain ako sa trabaho kanina. Pero… Sam, kakain na tayo. Bumaba ka na riyan. Nagsimula nang maglakad si Julia papunta sa kama para mahigat magpahinga na. Huminga siya ng malalim bago ipikit ang mga mata. Mamaya na lang tayo mag-usap. Hindi na nagsalita pang muli si Julia. Narinig niyang pag-alis ni Sam. Naramdaman niyang pagtulo ng luha galing sa kanyang mga mata hanggang sa mapahikbi na lang siya dahil pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng lahat. Hindi niya inaakala na ganun kahirap ang buhay sa labas ng kanilang bahay. Napapagalitan siya sa kanyang trabaho. Pagod na pagod siya pag-uwi at ganung senaryo pang maaabutan niya sa bahay ni Sam. Pakiramdam niya ay gusto niya nang bumalik sa kanilang bahay. Nako, masama ang ugali nun. Akala mo na may pagmamalaki sa buhay. Malaki pa nga ang tuition ni Sabi kaysa sa sweldo niya eh. Ang lakas ng loob magmaldita. Sinusulsulan ko nga si Sam na hiwalay na yung Julia na yun at bumalik na lang kay Maureen. At least doon sigurado talaga ako ang buhay niya. Natigilan si Julia dahil sa kanyang narinig. Isang araw, nang mapadaan siya sa kusina. Si Maureen kasi, mayaman na talaga, literal. Hindi na kailangang kumayod. Hindi tulad ng Juliang yun, nagtatrabaho para kumita ng kakarampot. Palamunin na nga rito sa bahay namin, pabigat pa kay Sam. Hindi ko lang talaga maintindihan sa anak ko na yun, kung anong nagustuhan kay Julia. At patay na patay sa babaeng yon. Di hamak naman na mas kapaki-pakinabang si Maureen kesa sa nobyo niya. Napangisi na lang si Julia dahil mukhang ayaw na ayaw talaga sa kanya ng ginang at nagagawa pa siya nitong ichismis at ikumpara kay Maureen. Nako, maganda nga kamo na magkahiwalay na sila nang magkabalikan ulit sina Sam at Maureen. Kapag nangyari yon, baka magpa-fiesta ako. Botong-boto ako kay Maureen. Isipin mo, maganda na, mayaman pa. Lahat nasa kanina. At bagay na bagay talaga silang dalawa ni Sam. Dapat mga ganang babaeng nililigawan ng binata ko. Hindi yung maldita. At wala naman sa buhay tulad ni Julia. Napailing lang si Julia bago magpatuloy sa paglalakad palabas ng bahay para magpunta na sa kanyang trabaho. Sanay na siyang nakakarinig ng ganon mula sa mama ni Sam. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nasasaktan. Tagos pa rin hanggang buto ang sakit kapag naririnig niya kung gaano siya kaayaw ng ginang na para bang wala na siyang pag-asa pa dito. Pero palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na baka sa susunod ay magustuhan na siya nito. Isang araw, habang nasa trabaho si Julia, bigla na lang siyang sinamaan ng pakiramdam kaya nagpaalam siyang uuwi muna siya para makapagpahinga. Magpapasundo na lang sana siya kay Sam pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Kaya naman napagpasyahan niyang umuwi na. At nagulat siya nang makarating siya sa bahay ng mga Lopez na nakakapagtakang wala si Maureen sa sala at masyadong tahimik ang buong bahay na tila ba walang katao-tao. Manang, wala po ba si Sam? Ang alam ko po nasa kwarto po si Madam. Si Sir Sam naman po parang lumabas po yata. Dumating ba si Maureen? Naku, hindi ko lang sigurado kasi nagluluto po ako sa kusina, iha. Sige po. Salamat po, Manang. Dumiretso na si Julia sa kwarto nilang dalawa ni Sam. Mabigat na ang kanyang pakaramdam at alam niyang tatrangkasuhin siya. Kaya agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto upang makapagpahinga na. Pero gano'n lang ang kanyang gulat nang makita ang nasa loob niyon. Julia? Namumutlang tawag ni Sam sa kanya habang nagbibihis ang pantalon nito. Sunod niyang tiningnan ay ang babaeng nasa kama pa at nakabalot ang kumot ang hubad ng katawan. Julia? Sabi mo wag akong mag-alala. Dahil wala lang si Maureen sa'yo. I'm sorry, Julia. Putik, Sam. Kasama mo sa kama yung babaeng sinabi mong wag kong pagsilosan. Nadala lang ako. Putsang dahilan yan. Hindi ka na ba nakapagpigil ha? At bumigay ka na sa kanya? Sana hiniwalayin mo na lang ako kesa yung ganito. Sana
Sana sinabi mo na lang mahal mo pa si Maureen. Para umalis na lang ako rito at nagbigyan ko kayong dalawa ng space. Hindi yung ganito na maaabutan ko yung gumagawa ng kababuyan. Napahigbi na lang si Julia. Kasabay ng paggabay ng pintuan dahil pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay sa nasaksihan niya. Ilang beses mo akong paniniwalang ayos ang lahat. Na wala akong dapat ipangamba. Talagang sabi mo, ako ang mahal mo. Ganito bang sinasabi mong pagmamahal, ha, Sam? I'm sorry, Julia. I'm really sorry. Nilabanan ko naman pero nagpatukso ka pa rin. Kung mahal mo ako, maiisip mo ako. Maiiwasan mo. Tatanggihan mo. Pero hindi. Mas pinili mong saktan ako at kalimutan ang relasyon nating dalawa. Julia, sorry. Mahal pa namin ni Sam ang isa't isa. And I never asked your opinion. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo dahil malandi ka. Mang-aagaw ka. Hindi ka na naging masaya sa aming dalawa ni Sam? Talaga bang ganun ka kadesperada na kahit ang lalaki na may girlfriend ay aahasin mo pa? Ano bang ingay na yon? Natutulog ko sa kwarto ang ingay-ingay ninyo. Parang nabuhay ng loob si Julia nang sumulpot si Mrs. Lopez. Baka sa mukha nitong matinding pagkainis habang nakatingin sa kanya. Mas lalo siyang napahikbi sa pag-aakalang nakahanap na siya ng kanyang kakampi. Tita, ano na namang inaarte mo? Tita, sinasamot mo rin po. Hindi magawang isaboses si Julia ang kanyang nararamdaman. Labis siyang nadudurog sa nangyari sa kanya ngayon. Hindi pa siya nakakabangon mula sa nangyari sa kanila ng kanyang mga magulang, pero may panibagong pagsubok na naman siyang kahaharapin ngayon. Oh, andyan ka pala, Maureen. Nagulat si Julia nang batiin ng ginaang babae na parang wala itong nakikitang mali sa paligid. Mama, nakukuha ko ng pinuputok ng butsi mo. Ano, nagulat ka ba kasi nakatikim na ng totoong tao si Sam? Sabi ko naman kasi sa'yo, wala ka talagang lugar sa bahay na to. Ngayon na nakita mo ng katotohanan, ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bumalik ka na roon sa pinanggalingan mo. At baka gusto mo pang ipakaladkad kita. Bakit? Anong bakit? Hindi ka bagay rito. Hindi ka bagay sa anak ko. Langit kami at ikaw, putik. Kahit na anong kahit mo sa buhay, hindi mo kami magiging ka-level dahil mababa ka lang na tao. Mabuti nga tong si Sam nang gumawa ng paraan para maghiwalay kayo. Nasusuka na rin siguro siya sa pag-uugaling meron ka. Tama na. Hoy, itatak mo sa makitid mong kukote na kahit kailan ay hindi kita magugustuhan bilang maging miyembro ng pamilyang to. Isa ka lang hampas lupa na mukhang pera. Gold digger. Ang sabi ko, tumahimik ka na. Dumagundong sa loob ng bahay malakas sa boses si Julia nang sumigaw siya. Sa mga oras na yon, nawala ng sakit ng kanyang nararamdaman. Napalitan niyo ng galit at pagkapuot sa mga taong kaharap niya ngayon. Oo, ako nang hindi pinili. Pero wag na wag mong tatapakan ng pagkatao ko dahil wala ni isa sa inyong nakakakilala sa akin. Hindi niyo alam kung sinong kinalaban niyo. Hindi niyo kilala kung sinong ginalit niyo. At mula sa araw na to, tinuturing ko na kayong kalaban. Ngumisi si Julia kahit na patuloy na lumuluha ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Sam na hindi man lang siya nagawang ipagtanggol sa ina nito. Natatawa siya dahil mali siya ng lalaking minahal. Pinatunayan lang nito na hindi pa rin ito kayang tumayo sa sariling paa at under ito sa ina. Salamat sa inyo dahil kayong naging dahilan para bumalik ako sa tunay kong buhay. Hindi ko na mararanasan ang malaimpiyarang buhay rito sa bahay ninyo. Julia, tandaan niyo ang araw na to. Ginising niyo ang demonyong natutulog sa sistema ko. Tiniyo ni Julia ang luha sa kanyang pisngi bago tuluyang talikuran at iwan ang lugar na iyon. Alam niyang kailangan niyang ng maraming lakas ng loob para makabalik siya sa bahay nila. Pero wala na siyang ibang pagpipiliin pa kung hindi ang bumalik sa kanyang mga magulang. Ma, Diyos ko, Julia. Ma, I'm so sorry. Napahagulo na lang siya
Nang imbis isampal, ay isang mahigpit na yakap ang binigay sa kanya ng kanyang ina. Mabuti't umuwi ka na. Hindi kami mapalagay ng papa mo dahil sa sobrang pag-aalala. Ma, niloko po ako ni Sam. Sinaktan niya ako. Sinasabi ko na sa'yo, wala talaga akong tiwala sa lalaking yun. Nang marinig ang boses ng kanyang ama, mabilis siyang lumapit at yumakap dito. Ngayon, naiintindihan na ni Julia ang lahat. Na kahit anong mangyari, ang mga magulang niya pa rin ang kanyang uuwian kapag tinalikuran na siyang lahat. Ipapakulong natin si Sam. Huwag na pa. Hindi pa kami kasal. Wala akong laban. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Hindi naman kagwapuhan. Mas gwapo pa rin Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na niyo, ma. Oh, ano nang plano mo ngayon? Hindi ko po alam. Gusto mo pa rin bang patakbuhin ng mga negosyo at kumpanya natin? Napagat na lang sa kanyang labi si Julia dahil inaasahan niya ng bagay na yon. Pero sa palagay niya, oras na para pasanin ang responsibilidad na yon. At magiging daan niya rin yon para may pamukha sa pamilya ni Sam kung sinong kinalaban ng mga ito. Kung ayos lang sa inyo, pag-aaralan ko po kung paano magpatakbo ng isang negosyo. Alright. Bago yan, may gusto muna ako ipakilala sa'yo. Gusto ko na maging malapit kayo. Dahil siyang makakatulong mo sa pagpapatakbo ng kumpanya. At baka ikasal din kayo balang araw. Muntik nang masamay si Julia nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Pero inaasahan niya na to, kaya naman tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Wala na siyang magagawa kung hindi ang sumunod sa lahat ng gusto ng kanyang mga magulang upang maisagawa niya rin ang pagganti kay Sam at sa pamilya nito. Tama ba ang binigay ng restaurant ni Papa? Mag-iisang oras na ako dito Inis sa bulong ni Julia dahil mag-iisang oras na siyang naghihintay sa restaurant kung saan niya kikitain ang taong sinasabi ng kanyang ama. Nauubos ng kanyang pasensya nang may isang lalaking naupo sa kaharap ng upuan. Hello po. Malakas na kumalabog ang kanyang puso nang makita ang nakangisid ng mukha sa kanya. Oh, what are you doing here? Kikitain ka? Halos malaglag ang panga ni Julia nang kindatan na lang siya ng lalaki na nasa kanyang harapan. Kahit nagulat siya, mabilis siyang kinuha ang mga gamit niya at handa na sanang umalis nang hawakan siya sa kamay ng kausap niya. Oh, saan ka pupunta? Aalis ka na agad? Kararating ko lang Bitawan mo nga ako. Huwag mo kong hahawakan. Huwag kang maingay. Baka mamaya isipin nila hinaharas kita. Bitawan mo nga ako. Huwag kang didikit sa akin. Oh, iyan na. Huwag ka nang sumigaw at pinagtitingin na tayo. Bakit ba kasi andito ka? Sino nagsabi sa'yo na makitable ka sa table ko? Hindi ba sinabi sa'yo ni Pops? Ako yung kadate mo ngayon. Kadate? Kahit na kailan, ay hindi ako pumayag na makipag-date sa'yo. Hindi ako bumabalik sa mga pinagsawaan ko na. Ouch! Aray ko naman. Hindi pumayag pero andito ka. Umayos ka nga, Julia. 4 na taon na pero parang wala pa rin pinagbago. Natigilan si Julia at napatitig na lang sa kaharap ng lalaki. Ilang taon na ba ang biniling niya simula nung huling makita ang lalaki na minsan na rin niyang ginawang buhay? Si Romeo, ang lalaking minahal niya 4 na taon nang nakalilipas, pero nawala ng pagmamahal na yon simula nung iwan siya nito upang manirahan sa ibang bansa. Ano? Natahimik ka na riyan? Hindi mo na ba ako kilala? Let me introduce myself again. I'm Romeo Ocfamia. Nice to meet you again, babes. Hindi makapaniwala si Julia sa kanyang nakikita. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Romeo na matagal niya nang binaon sa limot. Pa, bakit hindi mo naman sinabi na si Romeo palang sinasabi mong magiging partner ko? Ang akala ko may ideya ka na. Magaling yun Nakapagtapos ang accountancy sa ibang bansa at unti-unti nang gumagawa ng pangalan Kung sa kanya ka magpapatulong, magiging magandang pangalan ninyo. Pero pa, alam mo kung anong nakaraan naming dalawa? Mas maganda nga yun. Kilala nyo ng isa't isa. Magiging madali na lang din sa inyo kapag naikasal na kayo.
Pakiramdam ni Julia ay tataka siya na siya ng bait dahil sa sinasabi ng kanyang ama. Hindi niya maabot ang mga gusto nitong mangyari. Mabuti na lang at nagawa niya pang makapag-focus sa mga plano niya para sa paghihiganti kay Sam. Anong lagay ng mga employee natin? Okay naman po, ma'am. Masipag po ang lahat ng mga empleyado po natin. Alright, ibigay mo sa akin yung mga pangalan ng mga rising employee natin. Here's the list, ma'am. Tiningnan ni Julia ang mga pangalang binigay ng kanilang manager. Balak niyang baguhin ng ibang pamamalakad sa kanilang kumpanya. Good morning, babes. Kusa nilang umikot sa kawalan ng mga mata niya nang marinig niya ang boses ni Romeo sa kanyang opisina. Hindi mo ba kayang kumatok muna bago pumasok? Kumatok ako. Pinapasok na ako ng manager niyo eh. Whatever. Anong agenda natin ngayon? Wala naman. Mamimili lang ako ng empleyado na... Natigilan si Julia nang mahagip ang isang pamilyar na pangalan. Maureen Zapanta? Oh yes, ma'am. Magaling po siya at isa po siya sa mga potensyal na ma-promote. Fire her. Ma'am? Hindi natin kailangan empleyado na magpapabagsak sa negosyo natin. Ha? Patingin nga ako. Oh, ayos naman ang review kay Maureen Zapanta. Maganda rin ang background niya. May potensyal nga siya, babes. Wala kang alam, Romeo. Huwag kang nga makialam sa mga desisyon ko. Tatanggalin ko si Maureen sa kumpanya namin dahil hindi makakabuti kung mananatili pa siya rito. Pero... I'm Julia Vergara. I'm the next CEO of this company. Kaya ako lang may karapatan na magdesisyon dito. Okay po, ma'am. Noted po yan. Grabe. Para ka ng roses sa may tinik, babes. Ngayon mo sabihin na wala akong pinagbago. And please, don't call me babes anymore. Wala nang tayo. Ngumiti si Julia bago irapan si Romeo at bumalik sa kanyang pagtatrabaho. Hindi niya na pinansin si Romeo pero kahit tahimik ang lalaki, ramdam na ramdam pa rin niyang presensya nito at hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Pwede bang umalis ka muna? Naiinis ako sa iyo eh. Oh, bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Tahimik na nga ako dito. Iyon na nga. Tahimik ka nga. Pero ramdam na ramdam kong presensya mo. Easy. Galit ka agad eh. Bibilin lang ako ng pagkain natin. Diyan ka na lang. Kahit huwag ka nang bumalik. Hindi naman na nagsalita si Romeo at umalis na ito sa kanyang opisina. Nang oras na mawala ang lalaki sa kanyang paningin, napabundong hininga na lang siya bago mapahilamos sa mukha gamit ang kanyang mga palad. Pwisit na lalaking yun. Ilang araw ang binilang ni Julia nakatrabaho niya si Romeo. Aaminin niya nga nagiging madali para sa kanyang lahat dahil sa tulong nito. Pero hindi pa rin niya maalis sa kanyang sariling katotohanan na may nakaraan silang dalawa ni Romeo. Next na gagawin natin kailangan mo malaman ng mga connections ng company ninyo. Kahit na sa pinakamalit na mga business partner, dapat mong malaman. Okay. Tipid niyang sagot, saka sinimulang isa-isahin ang mga nakalistang partnership ng kanilang negosyo. Nalulula si Julia habang binabasa ang mga ito. Hindi niya inaasahan na ganun kalawak ang impluwensya ng pangalan ng kanilang pamilya. What the? Bakit napakarami nito? Yes, Julia. Ganyan kalawak ang impluwensya ng mga magulang mo. Dito pa lang sa Luzon yan. Next month ay meeting tayo sa Cebu. Bakit kasama ka? Hindi ba pwedeng ako na lang? Sayang pamasahe. Kung yan lang ay naalala mo. Pero kung gagastusin ko papunta ron, para may time akong mamasyal pagkatapos. Excuse me? Trabahong pinunta natin doon. Ilang araw lang yung meeting. Sayang naman kung babalik agad tayo sa Maynila. Marami tayong gagawin. Okay lang. Kaya kong ikram yun. Tsaka, ayaw mo bang sumama sa akin? Pangarap nating makapunta nun dito, di ba? At yun yung chance natin na mamasyal doon kasi marami na tayong pera. No thanks. Masyado akong busy para sa mga ganyang bagay. Okay. Pero kung magbabagong isip mo, ayos lang din sa akin. Hindi na magbabagong isip ko. Inirapan na lang niyang lalaki at pinagpatuloy ang pagbabasa. Pero muli siyang natigilan nang may isang partnership siyang nakita. Pamilyar sa kanyang partnership na yon, kaya naman tiningnan niyang background noon at napangisi na lang siya
dahil sa kanyang napagtanto. Pakiramdam niya ay sumasang-ayon ng lahat sa kanya dahil may maliit na partnership ang negosyo ni Sam sa kanilang negosyo. Nang makakita siya ng oportunidad, pinatanggal niya ang partnership na yon at pinapool niya rin lahat ng shares nila sa negosyo ni Sam. Hindi na siya nagsabi kay Romeo dahil alam niya nga pipigilan na siya nito, pero mukhang nakabantay talaga ito sa bawat galaw niya dahil agad itong nalaman ang kanyang ginawa. Ano yung pinatanggal mong partnership? Wala ka na ron. Julia, hindi ko pwedeng baliwalin ng bagay na yun. Dahil kawalan din yun sa kumpanya niyo. Ay di babawian ko na lang yun sa ibang partnership ni Papa. Hindi naman ganun kalaking mawawala sa kumpanya namin eh. Dahil maliit lang naman ang negosyo yun. Huwag kang OA, Romeo. You don't understand. Alam kong ginagawa ko. Kaya wala ka sa lugar para husga at diktahan ako. I'm not judging you. Sinasabi ko lang sa iyo yung mga bagay na posibilidad mangyari na hindi mo nakikita. Iisipin nilang sinadya mong gawin ng bagay na yun. At kapag bumaligtad ang kwento sa labas, tayong dehado rito. Dahil wala kang valid reason para gawin yun. Are you saying that I'm careless? Na masyado akong padalos-dalos sa pagdidesisyon? Bagay lang sa kanila yon nang maramdaman nila kung sinong ginalit nila. Di lumabas din sa bibig mo na may hidden agenda ka. Kaya ka pumayag na pumalis sa pwesto ng papa mo. Julia, hindi ka pwedeng maging CEO kung palagi kang ganyan. Kapag may kagalit ka, dadaanin mo sa ganyan. Gagamit mo yung kapangyarihang meron ka. Pati ba si Maureen? May galit kan ba sa kanya kaya mo siya pinasisante? Hindi tama yung ginagawa mo, Julia. Hindi mo kailangang gumanti sa kanila dahil parang pinapatunayan mo lang din na hindi ka naiiba sa kanila. Shut up! Wala kang karapatang sabihin ng mga yan dahil wala kang alam. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Wala kang alam sa dinadala ko. At wala kang alam kung gaano ako nasasaktan sa mga oras na to. Wala kang alam dahil iniwan mo ako, di ba? Iniwan mo ako ng panahon na mahal kita. Bigla ka lang nawala na parang bula. Tapos ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. Ayos ka rin ah. Julia. Oo, Romeo. Sinasadya kong lahat ng yon dahil plano ko yun. Dahil gusto kong gumanti sa mga taong nanakit sa akin. Si Sam, ex-boyfriend ko. Nag-cheat siya sa akin kasamang ex-girlfriend niyang si Maureen. Yung mga magulang ni Sam, pinagtawanan at niyurakan ng buong pagkatao ko. Hinusga nila ako. Tinapakan nilang pagkatao ko. Hinamak nila ako tinuring ng isang mababang uri. Hindi mo alam yung lahat dahil wala ka rito sa tabi ko. Nangyaring lahat ng yun dahil wala akong kakampi ng mga oras na yun. Dahil iniwan mo ako. You left me without any explanation. Simula nang umalis ka, pakiramdam ko naligaw na ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, Romeo. Hindi ko alam kung paano ulit magsisimula dahil ang sakit-sakit. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. I'm sorry. Sana maalis ng sorry mong yan, yung sakit ng nararamdaman ko. Sana mabubuo ko ng letseng pasensya mong yan. Pasensya na kung iniwan kita nun. Pasensya na kung hindi ko sinabi agad sa'yo dahil natakot naman ako. Oo, iniwan kita nang walang kahit anong paalam. Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo na may sakit ako nun. At kailangan ko magpunta sa ibang bansa para magpagamot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. At hindi ko alam kung magagawa ka pa bang makabalik sa'yo ng buhay. Hindi rin naging madali sa akin ang naging desisyon ko yun. Kung nahirapan ka, mas nahirapan ako, Julia. Para sa ikabubuti mo, kailangan ko magsakripisyo. Mas pinili kong magalit sa akin ng babaeng mahal ko kaysa masaktan siya dahil sa pagkamatay ko. Hindi ko na nagawang mag-iwan ng pangako sa'yo dahil natakot ako na bumalik ako sa'yo ng malamig na bangkay na. Pero nangako ko sa sarili ko na laban ako at babalikan kita. Alam ng mga magulang mong tungkol sa bagay na to. Pero nakiusap ako sa kanila na huwag nang sabihin sa'yo. Dahil ayaw ko nang sumunod ka pa rin sa ibang bansa. Kasi kung mangyayari yun, baka hindi ka na umuwi rito sa Pilipinas. At ayaw kong mangyaring bagay na yun. Dahil sabi mo nga sa akin noon, dito mo gustong tumanda. Nandito ang pangarap mo. Nasa Pilipinas ang buhay mo. Kaya kahit na gustong gusto ko, pinigilan ko para sa'yo. May mga panahon na gustong gusto ko nang umuwi rito at sabihin sa'yo tungkol sa sakit ko. Pero hindi ko nagawa
dahil hindi ko kayong makitang nasasaktan. Ni pagtawag sa'yo hindi ko magawa. Dahil alam ko na kapag narinig ko ang boses mo, wala na. Lahat ng pagsasakripisyo ko ay masasayang dahil babalik ako sa'yo. Pero sana pala bumalik ako, no? Sana mas pinili kita. Kung ginawa ko sanang mga yon siguro hindi ka galit sa akin. Hindi mo ako kamumuhian ngayon. Pero ayos na rin to. At least, nalaman kong ayos ka at nakabante ka na mula sa nakaraan natin. Ngumiti si Romeo, pero kasabay nito ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng operasyon, sobrang saya ko dahil nagising ako. Ikaw ko lang inisip ko pero sabi ko, hindi ako pwedeng bumalik sa'yo ng ganun. Kaya nag-aral ako. Nagsumikap ako na magkaroon ng magandang buhay. Para pagbalik ko sa'yo, kahit na papaano may pagmalaki ako sa'yo. Hindi masasayang o mauuwi sa wala yung 4 na taon mong paghihintay para sa akin. Alam mo, masaya ako dahil nagawa mo makakbang nang wala ako. Masayang masaya ako para sa'yo, Julia. Huminga ito ng malalim at tumingala. Tila, pinipigil ang mga luhang nagbabadya sa mga mata nito. Akala niya may sasabihin pa si Romeo, pero tahimik itong umalis sa kanyang opisina at iniwan siyang umiiyak mag-isa. Buhay pa si Romeo, pero pinagluluksa niya ang kanilang mga pusong nabigo. Sabi nila, hindi madaling magparaya. Pero paano na lang kung ang pagpaparaya mo na yon ay para sa ikabubuti ng mga taong minamahal mo? Handa ka bang masaktan? Makita lang na masaya ang taong mahal mo? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ng tungkol kay Romeo? Sinabi na pala sa'yo ni Romeo? Anak, 4 na taon nang madayag ni si Romeo na may brain tumor. Sa lagay ng yun, malaking chance ang hindi niya siya tumagal. Kaya nagsabi siya sa amin ng mama mo. Ibiniling ka niya sa amin dahil wala nang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya pagkatapos ng operasyon. At hindi niyo man lang sinabi sa akin. Nakikita niyo akong gabi-gabing umiiyak at napapatanong sa halaga ko, Papa. Nakikita niyo akong nahihirapan, pero hindi niyo pa rin sinabi sa akin. Ang pangako ay pangako, Julia. Inisip ko na rin ang maging reaksyon mo at alam ko na susundan mo siya. At yun ang ayaw mangyari ni Romeo. Nasasak din ako nung nakita naming nalulugmot ka sa pag-alis ni Romeo. Pero nang tiwala kami sa sinabi niyang babalik siya para sa'yo. Mahirap din para sa akin ang bagay na yun, Julia. Bilang ama, nadudurog ang puso ko kapag nakikita kitang umiiyak. Hindi mo alam kung gaano kasakit kahirap sa akin ng mama mo na maipit sa sitwasyon kung saan ikaw ang sasalo ng sakit dahil nang makakabuti para sa inyong dalawa ni Romeo. Pa, ilang taon nang nasayang sa amin ni Romeo. Ilang taon naming nasaktan ng isa't isa sa bagay na hindi naman namin ginusto. Naiintindihan kita. Pero ngayon na nagbalik na siya, malaking utang niya hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa amin. Kaya nga hinayaan na namin siyang ayusin ang relasyon ng dalawa. Kung kami lang masusunod, si Romeo ng lalaking gusto namin makasama mo habang buhay. Dahil alam namin kung anong klaseng taong batang yon. Yumakap si Julia sa kanyang ama. Sa mga nangyari, may isang bagay na nagpagtanto si Julia. Nahanap niya na ang kanyang sarili. At alam niya na ang mga gusto at kailangan niyang gawin sa oras na yon. Papa, I'm sorry. For what? Hindi ko talaga kayang maging tagapagmana ng pamilya natin. Hindi ko kayang magpatakbo ng kumpanya. Hindi ko kayang magpalago ng negosyo. At hindi ko kayang dalhin ng pangalan natin. Ang gusto ko lang yung simple, Papa. Yung tahimik na buhay. Malayo sa gulo. Hindi sasakit ang ulo ko sa problema. Ang gusto ko mabuhay bilang normal na tao. Inaasahan ko ng bagay na yan. Hayaan mo. Kung sakaling loobin at kayo ni Romeo ang magkatuluyan, siya nang pahahawakan ko ng lahat ng meron ako. Pero sa ngayon, kailangan muna namin magkausap dalawa. Simula nung naging sagutan nila ni Romeo, hindi na ulit ito nagpakita sa kanya. Nag-aalala na siya na baka may nangyari na dito na hindi maganda o baka ininiwan na naman siya nito ulit para pumunta sa ibang bansa. Kaya naman hanggat maaga pa ay kumilos si Julia at napagpasyahan niyang puntahan na si Romeo. Pero mukhang pati sa pangalawang pagkakataon ng pagmamahal nila ay may hahadlang pa. Akala ko nagbibiro lang ang manager namin nang sabihin niyang pangalan mo bilang susunod at CEO ng kumpanyang to.
Natigil na si Julia nang bumungad sa kanya sina Maureen at Sam. Kasama pa nito ang kontrabida nitong ina, kaya napangisi na lang siya. Julia, totoo ba na ikaw ang anak ng may-ari ng kumpanyang to? Siguro. Akala ko naman nagsagawa na kayo ng research para hindi na kayo nagtatanong kapag nagkita-kita na tayo. Kaya pala mayabang, kasi may pagmamayabang naman pala talaga. Nakangiting nilingon ni Julia ang ginang dahil sa sinabi nito. Narinig ko po yun. At oo, aaminin ko nga mayabang ako. Dahil hindi tulad ninyo, wala po akong tinatapakang tao. Hindi pa ba pananapak ng taong ginawa mong pagsisanti sa akin sa trabaho? At pag-alis ng partnership sa negosyo ni na mama? Oops, sorry. Hindi ko naman sinasadya yun. Medyo nadala lang ako ng emosyon ko, kaya ako nagawa yun. At isang rason din pala, nagtanggal lang kami ng damo sa paligid na makakapangit sa tulad ng isang rosas. Wala kang puso! At ako pa talagang walang puso ngayon? Hindi ba pwedeng karma nyo na yan dahil sa kasama ng ugali nyo? Para sa mga taong hinamak nyo, yan ang balik sa pagmamataas ninyo. Tapos ng pagiging matapobre nyo, mararanasan nyo kung ano ang pakiramdam ng bumagsak. Tapakan ng ibang tao, hamakin at pagtawanan. Hindi akong gagawa nun dahil naniniwala ko na ipaparanas ng mundo yun sa inyo. Masama talagang ugali mo. Gusto ko tayong ipagtanggol kay mama ng mga panahon na hinuhusgahan ka niya tungkol sa pag-uugaling meron ka. Pero totoo pala talaga na masama ka talaga. Nagkaroon ka lang ng kapangyarihan. Nagmataas ka na. Oh, bakit galit na galit ka sa akin? Dahil malapit ka nang ma-promote, pero natanggal ka pa. Hindi mo deserve ang mga ganang bagay. Malas mo lang dahil akong nakatapat mo. Wala talaga akong pinapalampas. Ganti ko na yan para sa mga pang-aahas sa boyfriend ko. Pero mabuti na rin yung ginawa mo. Kasi ngayon, malayo na ako mula sa demonita niyang ina. Ako bang tinatawag mong demonita, ha? Ay, bakit? May iba pa bang nanay si Sam bukod sa inyo? Julia, hindi naman kailangang umabot sa ganito. Mapag-uusapan naman natin yung gandong problema. Isa ka pa? Sana ginamit mo yung kakapalan ng mukha mo nung mga panahong kailangan kita. Nung mga panahong niruyuro ka na ng mama mo. Sana tumayo ka man lang para ipagtanggol ako. Sana nagawa mo man lang ipaglaban ako sa pamilya mo. Alam mo ang problema ko sa pamilya mo. Pero ni minsan ba, nagawa mong tumayo para sa akin? Nagawa mo man lang bang ipaglaban yung relasyon natin sa kanila? Hindi naman, di ba? Kasi selfish ka. Sarili mo lang iniisip mo. Sinungaling ka na't duwag. Mamas boy ka pa. Haba, sobra na yata yung bunganga mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala kang magagawa kung si Maureen talagang mahal ni Sam. Gamitin mo nga yung utak mo. Hindi puro kambugan ang pinapairal mo. Para din po sabihin ko sa inyo, hindi masisirang relasyon naming dalaw ni Sam kung hindi nyo nilakad si Maureen sa anak ninyo. Masaya kami. Wala kaming problema ni Sam sa relasyon namin. Hanggang sa papasukin nyo si Maureen sa buhay namin. Kayo ang sumira sa relasyon naming dalawa ni Sam. Hoy! Huwag mo nga masagot-sagot si Mama. Oo talaga. Magsama kayo ng binan mong hilaw. Pareho lang masamang ugali ninyo. Talaga namang masama ang ugali mo. Halika rito. Naggulat na lang si Julia nang bigla na lang haplutin ng ginang ang kanyang buhok. Hindi agad siya nakapag-react nang sabunutan siya nito at sumabay pa si Maureen. Aray ko! Bitawan niyo nga ako! Ngayon mo ipakita ang tapang mo. Matapang ka, di ba? Sige, lumaban ka. Malakas namang tinulok ni Julia ang babae sa kanyang harap bago niya masampal si Maureen. Hindi niya inaasahan ang kanyang ginawa, lalo na nang tumilapon si Mrs. Lopez mula sa kanya. Aray ko! Mama, Julia, anong ginawa mo? Nanlaking mamata niya nang akmang hahawakan siya ni Sam pero tumilapon ito nang may sumuntok dito. It feels good. Buti pala pumasok na ako. Kanina ko pa hinihintay si Julia sa labas kaso nakamoy ako ng malalansa kaya pumasok na ako. Julia, hindi mo naman sinabi na nagpapasok na pala kayo ng mga balingbing dito sa kumpanya niyo?
Napatingin si Julia kay Romeo nang hawakan siya nito at itago sa likod. Mukhang kanina pa ito sa labas ng kumpanya. Ilang araw niyang hindi nakita ang lalaki at ngayon ay nasa harap niya ito na parang ayaw niyang alisin ang mga mata sa kanya. Kayo palang pinatalsik ni Julia? Walang duda. Tama lang pala yung ginawa niya. At sino ka naman? Bakit mo sinuntok ang anak ko? Bagay lang naman po sa kanya yun. Pasalamat nga siya at akong dumali sa kanya eh. Kung si Julia yan, baka tabingin ang mukha ng anak niyong under ninyo. Hoy, huwag mong kausapin ang ganyan ng mama ko. O bakit? Paano ba dapat kausapin ng isang matanda? May galang? Tsk. Putulin niyo na nga nakasanayan niyo na yan. Bigyan niyo ng respeto yung mga taong kayang ibigay yun sa inyo. Eto ba yung mananakit sa taong mahal ko ha? Kayo ba yun? Ang kakapal naman pala ng mga mukha ninyo. Sino kayo para sumugo dito at saktan si Julia ha? Ayos din pala tong girlfriend mo, Sam eh. May kapalit na agad? Hindi ako kapalit. Matagal na akong pagmamayari ni Julia. Ako ang una at kahit kailan, hindi na walang pagmamahal sa babaeng sinasaktan ninyo. Hindi ko nga pinapahawak sa iba to eh. Tapos sasaktan nyo lang. At ikaw ba si Sam? Yung nanloko kay Julia? Sana inayin mo sa mukha mo yung pagiging babaero mo, no? Alam mo bang nung nasa akin pa tong si Julia, hindi umiyak sa akin to. Talalagang alaga ko to. Hindi ko hinayaang maramdaman niyang hindi sapat para sa akin. Pinaramdam ko sa kanya kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. At hindi ako nagkulang sa paalala sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Naramdaman ni Julia na may tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Oo, mataray siya at medyo masungit. Pero mahal na mahal ko to. At wala kayong karapatang saktan lang si Julia. Lalo na at kayo na may makasalanan. You hurt her. Kaya dapat na matikpan nyo kung anong ginawa nyo sa kanila. Kung tutusin, kulang pa nga yun eh. Dahil buhay ni Julia ang sinira ninyo. Kaya hanggang nasa maayos pa akong pag-iisip, umalis na kayo. Dahil kung hindi, baka ipadampot ko pa kayo sa mga pulis. Julia. Sam, tara na. Wala kang mapapalang matino sa babaeng yan. Pero, tara na, Sam. Julia, sa mga araw at buwan at taon na pinagsamahan natin, huwag mo sanang isipin na wala ang mga yun sa akin. Minahal kita ng totoo at walang halong pagpapanggap. Sam, ano ba? Nagkaroon ka ng espesyal na lugar sa puso ko na alam kong dadalhin ko habang buhay. Salamat sa oras at pagmamahal na inilaan mo para sa akin. Alam kong nagkamali ako pero sana balang araw magawa mo muli akong tingnan nang walang galit dyan sa mga mata mo. Julia, patawarin mo sana ako. Hindi man ngayon pero sana. Sana balang araw magawa mo ulit ngumiti sa harap ko. Tulad ng ginagawa mo nung magkasama pa tayo. Sam, huwag kang magpakamartir sa mga ganyang tao. Nagkatinginan sila ni Sam. Nakikita niya nga gusto pa siya itong kausapin pero wala na itong ibang pagpipilian kundi ang umalis at tuloy na siyang talikuran. Yung oras na humakbang na ito palayo, alam ni Julia nga yun na rin magtatapos ang lahat sa kanila. Akala niya iiyak siya dahil nasasaktan siya pero hindi yun ang nangyari. Napangiti siya dahil pakiramdam niya nakalaya na siya mula sa mabigat niyang problema. Nang mawala ng mga ito, nakahinga na ng maluwag ang binata pero ramdam niya ang sakit ng kanyang kamao at paghahabol niya ng hininga dahil sa nangyari. Napakamot siya sa kanyang ulo bago nahihiyang humarap kay Julia. Hindi niya alam kung galit bang babae sa kanya dahil ilang araw siyang hindi nagpakita rito. Kinailangan niya kasing alamin ang pinagmumula ng galit ng Julia sa pamilya ni Sam kaya siya naging abala. Pero ngayon, malinaw ng lahat sa kanya. Ayos din yung mga yun Sumugod pa talaga. Natigilan si Romeo sa pagsasalita nang yakapin na lang siya ni Julia at saka humikpi. Kala ko umalis ka na naman. Kala ko iniwan mo na naman ako. Hindi na mangyayari yun. Kahit na kailan, ay hindi na ulit ako aalis, Julia. Palagi na ako andito sa tabi mo. Tumingala si Julia sa kanya, kaya pinunasan niyang magandang mukha nito na nabasa ng luha. Kinabahan si Romeo dahil inaasahan niyang susungitan at tatarayan na naman siya ni Julia. Pero mukhang nagkamali siya. Hindi ganito ang kanyang inaasahan na mangyayari
Ngumiti siya kay Romeo. Tama ng 4 na taon na paghihirap at paghihintay. Handa akong pagbayaran ng kasalanan ko sa'yo. Pero sana hiyaan mo ulit ako makapasok sa buhay mo. Salamat dahil bumalik ka. 4 na taon pero napagtanto ko na ikaw pa rin talaga, Romeo. Wala pa rin hihigit sa'yo. At walang makakapantay. Hindi na ako makakahanap ng isang tulad mo rito sa mundo. Kaya mahal na mahal kita, Julia. Napangiti nilang si Julia bago tingkaya din ang mga labi ni Romeo. Mahina siyang natawa dahil nagulat ito sa kanyang nagawa. Sa wakas, kaya niya na ulit humakbang ang takasan ang kanyang nakaraan. Handa niya nang iwan ang sakit ng kanyang nararamdaman nang umalis si Romeo. Romeo, ikaw pa rin ang mahal ko. Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, matagal bago mo sila makalimutan at may pagkakataon pang hindi natin sila makakalimutan kahit na may iba na tayong minamahal. May espesyal na espasyo sa ating puso ang taong yon at kahit na kailan, hindi yun magagawang punan at agawin ng iba. At ang pagpaparaya o pagsasakripisyo ay may mabuting bunga sa dulo. Kailangan talaga nating paghirapan ng mga bagay na gusto nating makuha dahil palaging tandaan ng pinaghihirapan ay nagtatagal at ang nakukuha sa madaling paraan ay mabilis lang ding nawawala sa atin. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!